Good day everyone. Kain tayo. Natulog na ako kanina kaso nagugutom ako eh. Hindi kasi ako kumain ng kanin kagabi, kahapon. Tinapi lang ako. Buti na lang bumili ako ng pang back up. Ito yung tinatawag na kubos dito. Tapos kalahating manok yung binili ko kahapon. Tulog na ako. Nagising ako sa gutom eh. Minsan na tinitipid ko yung, hindi ko nang tinitipid ang pagkain kaso nga lang minimize ko yung kanin sana. Kaso talagang, sorry, minsan di ako makatulog pag gutom. So, samahan niyo ako. Da, alas 3:12 ng madaling araw. Gutom kasi talaga ako eh. Ayaw ko sanang kumain kasi yung kahapon, kagabi. Ang dami nung yung palapil. 4 na piraso, hindi nakain ko lahat. Ito yun, kalahating manok. So, halikat, samahan niyo ako, kakain tayo. So, halik kayo at samahan niyo akong kumain. Ito na lang, tawagin kong midnight snack. Kaso madaling araw na. Uh, Kumatis yung gutom eh. Nagigising ako. So, masarap nga pagkain kaso ang lungkot kumain mag-isa. So halika at samahan niyo ako. Minsan kasi talagang tinatamad ako magluto. Kahit nung may pasok ako, minsan nga pag nag-adobo ako, isang manok, o bumibili ako ng live kasi mayroong bilihan ng live dito. Pinipili ko talaga yung malaki para marami. Tapos pag inadobo ko, pag malamig na, nire-rep ko na lang. Tapos pag ulam, iniinit na lang, nakatipid sa oras. Kanina ulit, yung bago ko umidlip, nagserena ulit yung dito. Medyo matagal. Minsan, nakatakot talaga, pero parang sa katagalan, parang nasasanay na rin. Kaya, wala nang gawin na lang talaga, magdasal. Talagang ganyan buhay. Kumusta naman kayo mga kababayan ko dito, nandito sa Middle East. Yung kababayan ko nandito sa Kuwait, kumusta naman? Ang gabi nyo ngayon. Yung mga panggabi, diba? Mga uwi ng alas 12, alauna, medyo matagal-tagal pa itong ko. Ito pa lang yung pang 11th day ng ko, yung bakasyon o annual leave ko. Malapit na magkalahati ng buwan. Pero nga sabi ko, kahit na minsan masarap yung pagkain, kaso ang lungkot kumain mag-isa. Kagabi, gusto ko sanang kumain ulit, magsain ng kanin. Kaso nga lang, nabusog naman ako.
ano talaga, hmm, hindi sanay na hindi kumain ng kanin. Kasi napansin ko na ilang araw pa lang ng bakasyon ko eh. Ay, wala akong ginawa kundi kain, tulog. Ilang araw pa lang, pansin ko na rin lumaking tiyan ko eh. Saka bumigit yung katawan. Kaya, try kong ano, magtinapay lang muna. Luto naman tayo ng kanin. Kaso, gano'n nga, binabawasan ko talaga. Pero kung may, ano, may trabaho, hindi ko makontrol eh. Siguro, siyempre, dahil pagod sa trabaho, so, ayun siguro yung dahilan. Kaya minsan talagang pag may trabaho. Ganito ba sa dito sa Middle East, yung ganito na pagkain, manok, normal lang yan. Ito pala ng mga nagtatanong, ito yung tinatawag na ano, kubus. Hindi ko rin siguro makakain ko dati. Luksa, meron pa dito. Mabigat din sa tanto. Hindi nawawala ito sa ano, sa um, restaurant. Ito rin yung pinambabalo nandiyan ng ano, ng shawarma. Ganito rin. Yung tawag na kubus. Diba? Isipin mo to, solo mo. Minsan nga ano eh, yung binibili ko pag mayroon akong binibilhan na yung whole chicken, lechon. Ang ginagawa ko naman nun, ito, yung natitira ko, sa rep din. Tapos, iniinit ko na lang. Kasi sayang din. Hindi ko naman kayang ubusin ng ano, one time na kainan. Kaya makabayan ko na nandito sa Middle East, kumusta naman yung mga kababayan natin na na-repatriation na-repat, nakauwi sa Pilipinas, kumusta naman kayo dyan? At at least, yung mga talagang kababayan natin nagpa-repatriation, talagang panatag na yung loob nila na talagang exit na yung mga yun. Kasi dalawa yung klase yung repatriation ngayon. Yung mag-exit na, di na pwedeng bumalik kasi kakancel yung visa at saka yung parang normal lang ang bakasyon. Tapos pag okay na, saka lang bumalik. Pero marami na ng ano, kumbaga katulad ko, talagang nag-ipagsapalaran. Lalo pag marami kang obligasyon, kailangan na tapusin, kailangan talaga pag-isipan mo mabuti. Yung isa ka, kung isa kang OFW na nandito sa gitnang silangan at nag-iisip ka kung magre-repatriation ka or bakasyon lang, kaso nga lang tulad sabi ko ng mga nakarang news ko na yung normal na bakasyon, may consequence din yan. Kasi di mo alam kung kailan magbubukas talaga yung airport. Paano kung dire-diretso pa yan? Tapos, ang tanong dyan, kung binigay ng amo mo, employer mo, company mo, na bakasyon mo, is di ka nakabalik ng tamang araw o petsa. Kailang kailangan nila. Paano kung tatanggalin ka nila kasi kailangan nilang tao? Yun ang isang consequence talaga. So, kaya mga kabayan ko, mga ka-OFW, yung mga nandito sa Middle East, gitnang sila, pag-isipin nyo mabuti
kung kayo ba ay magbabakasyon or magpaparepatriate. Kaso ang mahal ng ticket ngayon. Yung mga sa social media, halos ano na, gastos ka ng times 4 or times 3, mahigit. Doon sa normal fare dati, nung hindi pa nagkaganito. Mahal. At nakikita ko sa social media, ang daanan talaga yun is Saudi border, Dammam. Then, Dammam, hindi ko alam kung may diretso na sa Pilipinas o may dadaanan pa. Kaya sa mga ibang bansa rin, Dammam ang mga ano yan. Tapos papunta siguro sa India, sa Egypt, kung ang ilang ano, parang yan ang magiging ano, connecting flight na. Paano? Kakain muna ako. Mga kababayan, mga ka-OFW, maraming salamat. Napakalungkot kumain mag-isa. Kaso nga lang, tanaw niya ang buhay. At again, ako pala si Ronnie. Kasalukuyang OFW dito sa Mansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At pag-hit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Have a nice and great day to all of you at kita-kits sa mga sunod kong mga videos.